So, iyan yung mga ilan sa mga katanungan ngayon, no? Ah, ano ba yung talagang gustong palabasin nung Hansel? Bakit parang urong-sulong siya kung kanino ba talaga siya nakasupport? Habang nagtatagal itong issue na to ng Kalingap community, dito kay Beyonce, kay Doc Love, sa mag-amang matubang, iba't iba po yung ating naririnig na issue. At iba't iba yung mga nabubuong mga speculations. And ilan dito, yung mga nagiging statement, no, ng mga taong involved, mga nagko-comment sa mga live, no, sa paggamit ng mga accounts, no, hindi natin alam kung totoo ba to o hindi, na nagpapalala, no, sa mga nangyayari. Kung bakit ko ito nasabi, kasi magkakaroon tayo ng reaction ko po is about dun sa mga post, no, ni Kalinga Prab at nitong sinasabing si Nanay Hansel. Kasi sa latest na nakita ko na pangyayari ngayon, parang sinasagip niya na ngayon si Dr. Love after nung parang lumalabas sa ilan, no, sa mga statement din itong Ven, si Dr. Love yung naghikayat sa kanila, no, para magpunta ng Rafi Tulfo. So all of us are well aware about that. And ngayon may mga bagong post na naman or comment sa mga live itong Ben. So ito po yung aking mga bibigyan ng reaction sa content ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personal. And lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, ang una po natin, no, bibigyan ko ng aking opinion regarding sa issue na sinabi ni Kalinga Prab na hindi pa huli ang lahat. Ito po yun, no? So, yan po, no? Yung nakikita niyong comment na yan ni Kalinga Prab. Okay? For sure, hindi ito fake account. Okay? Kasi may check. Normally yan yung sinasabi. But, hindi pa rin tayo sigurado. Let's assume, no, na si Kalinga Prab talaga ito. Diba? So, sinabi niya, Beyonce, hindi pa huli ang lahat. So, by saying this, it implicates, no, na parang if ever, no, magbago ang pag-iisip ni Beyonce, di ba? Kung sakaling lumapit siya uli kay Kalinga Prab, remember kay Kalinga Prab, dahil si Kalinga Prab ang kanyang manager, ang nag-manage siya. Si Bal Santos, kumbaga sponsor lang yan, no, nakaalalay lang. Pero ang talagang kumbaga susundin, no, dapat ni Beyonce ay si Kalinga Prab. So for Kalinga Prab, he is willing, no, to accept again Beyonce, no, as part of his Angels. Okay? So ano yung mga giging implication kaya nito? If ever halimbawa, no, tanggapin ni Beyonce yung sinasabing ito ni Kalinga Prab. No, hindi pa huli ang lahat. So, which means, sige, you're welcome to come back. But of course, there are rules, no, na syempre ipapa-implement si Kalinga Prab. Okay? So, if ever na magkaroon ng set of rules si Kalinga Prab para kay Beyonce, is she willing to follow that rule? Diba? Yun po yung unang tanong. Pangalawa, paano si Dr. Love? Na alam naman natin, ang Team Guapa ay under ng Beyonce. Create yung grupo na yan for Beyonce. So mawawala ng Team Guapa. Si Dr. Love mismo, paano na siya? Diba, ang charity niya ay nakabase sa mga supporters
ni Viancy. And if ever, di ba, yung mga reklamo-reklamo na yan, mawawala na yan. Yung Rocky Tulfo in action. So maraming mga bagay na kailangang i-consider sila Viancy. If ever, gustuhin niyang bumalik kay Kalinga Prab. Now, on the side of Kalinga Prab, or I mean, on the side of Kalingap community, sa tingin ninyo, papayag lahat? Of course, hindi. After all, ng mga binitawang salita, no, kay Edu, calling him a maniac. Diba? Accusing both of them, no? Kalingap Rab and especially Bal Santos Matubang, diba? Na sinisiraan nila yung mga K-Angels na umaalis. So, paano yung mga yun? Diba? Yung mga naninira na yun. Tatanggapin pa rin ba kaya sila? So, may mga bagay na talagang magiging questionable sa both side. At yung trust, magkakaroon na ng trust issue yan. Hindi na yan magiging katulad ng dati na samahan. Di ba? Yun yung mga consequences ng pangyayari nito. And of course, yung pagsasabi nilang pagpapa-NBI, kasi may lumalabas ngayon na naman mga screenshots. Di ba? So, kumbaga, itong sinasabing ito ni Kalinga Prab, malaking suntok sa buwan to eh. Para sa akin kasi nakataya na rito yung reputations, di ba? Credibility. Di ba? Umalis ka, nagsalita ka, ang dami mong binitawan ng salita, especially kay Bal Santos Matubang, and Bal Santos also in return saying those words. Di ba? Na until now, talagang binabanatan niya pa rin si Viancy. So, medyo, kumbaga, itong kay Kalinga Prab, malabo to, no, na mangyari sa katotohanan. Okay? Kasi masisira lalo ng husto si Viancy. For sure yan. Dahil oras na bumalik siya sa kay Kalinga Prab, hindi na ganun ka laki yung suportang makukuha niya at mawawala pa yung talagang grupo na nakasupport sa kanya. Kasi magdadalawang isip na yan. And we need to consider yung sinasabi, no? Na may mga sponsor ni ng isang K-Angel, no, na lumipat na kay Viancy. Di ba? Dahil sa paniniwala nila. Maybe, no, na worth supporting Viancy from that another, kay Carla ba yan? I'm not too sure. Kasi hindi ko matandaan yung pangalan ng isang angel na tinanggihan, no? Or umalis yung mga sponsor. So, marami yung medyo talagang involved at mahirap, no, tanggapin ng mga taong involved sa sitwasyon na to. So, itong alok na to ni Kalinga Prab, well, if we will check the reality, mahirap mangyari. Mahirap ang mangyari. Especially the credibility now of both sides, no? Maka-question na nila pareho. Diba? Maraming binitawang salita ang nanay ni Viancy. Si Viancy mismo may mga salitang binitawan na nakapagpasakit sa kalooban ng Kalingap community. Same thing with the Kalingap community. May mga nabitawan din sila masasakit na salita laban kay Viancy. Diba? So, kumbaga, itong sitwasyon na to is malabo nang bumalik sa kung ano man yung meron at mahihirapan na rin na makita natin si Viancy na nasa Kalingap. Itong kay Kalinga Prab lang to, wishful thinking para sa akin. Wini-wish niya lang to naman. But I don't think it will materialize. Based on those mga
sinabi ko ng mga reasons. No? So, yan po, yung dito sa comment na to ni Kalinga Prab. For me, wishful thinking na lang po to. Malabo po itong mangyari because of those I enumerated, no, sa mga sa bandang unahan itong content. Yung mga nasabi. So, another one na ngayon lang, I think yung may iba na rin naman mga nag-content. Ito naman. Yan yung Ben, no, na nagsabi rin na based doon sa kanya mga sinabi, parang si Dr. Love, no, yung nag-joke na parang magpa-RTA sila. And now I saw this in some of the content of others, no, na itong Ben, iba na ngayon yung sinasabi. No, suportahan pa rin natin si Doc Love. Wala man po kaming samaan ng loob. Saka nag-advise lang po sa akin si Doc nung wala pa kaming sama ng loob kay Doc. Ano daw? Suportahan pa rin natin si Doc Love. Wala naman po kaming samaan ng loob. Saka nag-advise lang po sa akin si Doc noon. Wala po kaming sama ng loob kay Doc. Okay? So, ito naman yung sinasabi ngayon nitong Ben, na according to those naka-monitor, no? Binago lang ata yung pangangalan from Hansel. Ngayon naging Ben. So, dito sa statement na naman na to, pinapalabas niya na nasa side pa rin siya ni Dr. Love. No? Dahil nga napagpiestahan ng gusto yung mga messages, no, ng prior to this, na it all end up kay Dr. Love. No, lumalabas na si Dr. Love ang kontrabida sa buong kwento nito. No? Siya ang nagsulsol, siya ang kumuha, siya ang rason kung bakit naging ganyan si Beyonce. Tapos may mga binibitawan din salita si Beyonce. Di ba? Then suddenly, after all those posts na pinagpiestahan, no, ng buong Kalingap community and other bloggers like me, ngayon, ito naman yung makikita natin. So, how true it is. No? Ito yung pinagtatakhan ko eh. Di ba? Why not use yung channel ni Beyonce kaysa sa ganitong nagpo-post kayo kung saan-saan? No? Para pa kayo gumawa ng channel ni Beyonce kung hindi nyo naman ginagamit yun at ito yung mga pinagagawa nyo. Di ba? Gumawa na kayo ng channel na pagpiestahan na yung channel yan na baliwala na para sa karamihan yung pagpunta ninyo ng RTIA, no? Bakit hindi nyo pa rin ito ginagamit, yung channel na yan? Or maybe because ngayon may nakita tayong mga bagong post na ang RTA nanduro na raw sa daet, no? So maghaharap na or kakausapin na si Bal Santos at saka si Beyonce, maghaharap-harap na ba sila sa daet? Di ba? So, kaya parang kumakambyo ngayon itong Ben. So, iyan yung mga ilan sa mga katanungan ngayon. No? Ano ba yung talagang gustong palabasin nung Hansel? Bakit parang purong sulong siya kung kanino ba talaga siya nakasupport? So, katulad nito, ito na naman yung statement niya, na humihingi siya ng favor sa mga viewers, no? Sa kung nasaan man siyang live pumunta, na for sure, supporters yan ng ni Beyonce, asking, no, for the support. Na wag bitawan si Dr. Love. Kaya may mga speculation na baka dami rin to, gawa-gawang account. So, kung ito ay gawa-gawang account, well, we can say na consistent yung Hansel. Pero ngayong, if ever na ito ay si Hansel talaga, itong Ben na to, sila rin mismo nasisira sa kanilang mga sinasabi. Diba? Nag-statement kayo na
inudyukan kayo, then suddenly kakambyo kayo para sabihin niyo, so humihingi kayo ng suporta para kay Dr. Love. So nasaan ngayon yung credibility? Nasaan yung consistency ninyo sa pagtayo sa mga sinasabi niyo kung ganyan yung mga statement, di ba? So, kabang-abang pa rin, no? Yung tatakbuhin ng istorya nitong parang ano eh, laban bawi yung nangyayari, no? Parang nilaglag si Doc nung umpisa, then suddenly magkakaroon ng ganitong statement, no? Parang sinusuportahan naman. So ano ba talaga? Di ba? And why are you doing this to other channel? Why not post it on Beyonce channel? Or may nag-advise ba sa inyo na wag muna, no? Settle nyo muna yung sa RTIA? Di ba? Kasi nga, may issue silang brinot up sa Rafi Tulfo eh. So, maybe that's what they're waiting. And now, na nandiyan na yung RTIA, kung totoong nasa diet na, malalaman natin ngayon, no? Kung ano yung kalalabasan. So, yun po, no? So, lagi po nating tatandaan na mag-fact check. No? Kasi marami pong mga account, mga post na iniisip natin galing sa mga concern or sa mga involved personalities, no, sa issue na to, na baka fake account, no? So yun po yung kailangan nating bantayan tayong mga viewers para hindi po tayo maligaw. So like this one, it's very confusing, di ba? Nung una, pakiramdam ng lahat, nilaglag na ni Nanay Hansel si Dr. Love. Then suddenly, may ganitong state. No? So we need to be very careful, no, sa paniniwalaan nating mga content creators sa mga ganitong issue. Matuto po kayo magkaroon ng sarili ninyong analyzation. Mag-fact check kayo para sa inyo rin tulong. Okay? So hanggang dito na lamang. Maraming salamat.